Well, alam mo, nagpapasalamat kami, no? I would like to commend the NBI, no, na ginawa nila dapat na magagawa upang mahuli at masakote ito si Sheila Guo at Cassandra Ong. Oo. At ang sabi, si Sheila Guo ay pwedeng i-deport sa China sapagkat Chinese siya. Palagay ko tatanggihan ni Sheila yan sapagkat nung si Sheila, pag nasa China siya, tapos siya. At least sa atin, meron tayo dito tinatawag natin due process of law. Oo, nakakawala pa siya. Can you imagine, mga Chinese na yan, nagagawa nila ang gusto nilang gawin? Bakit? Dahil sa tulong din naman ni Harry Roque. Sa tulong ng mga ilang abogado na gustong kumita ng pera laban sa Pogo. Cassandra Ong, ayan. Ito si Cassandra Ong, hindi lamang kliyente ni Harry Roque ito eh. Nagisinungaling siya sa amin na sinabi niya, siya yung abogado. Hindi lang kaibigan niya si Cassandra Ong. Matagal niya nang kilala ito. Matagal niya nang alam na itong Cassandra Ong. Merong mga Pogo hub ito. Nakikita po natin na my goodness kasinungalingan ito eh. Diba? For example, matagal na po akong mainit dito sa issue ng mga fraudulent passport, for example. Saan nakuha ni Sheila Guo yung mga passport na yan? Yung mga, yan ay isasama pa namin. Sapagkat nalaman namin, binanggit sa akin ni Congressman, yung isa nating kapatid na Muslim na congressman, na doon sa Lanao del Norte at Davao, meron doong nagbibigay ng mga valid na mga birth certificate o ba makakuha ng valid passport. Kinakailangan din po namin isama yan sapagkat maraming mga sangayon na ito eh. Maraming mga bagay na ito. Kaya nakikita niyo itong si Miss Guo actually acquired her Philippine passport fraudulently. It turned out she is a Chinese citizen na ang pangalan niya Jiang Mir. So, we would like to ask her, how did Jiang Mir transform into Sheila Guo? Magkano ang binayad niya? Sino ang binayaran niya? Sa kanyang testimony, we hope to be able to gather information that will help address these Bureau of Immigration gaps that have been exploited by Pogo Syndicate. And may mga kasong nasampa sa kanila, yung araw mismo na nauwi sila dito sa bansa natin, nung habang nasa Bureau of Immigration, nag-conduct ang NBI ng isang warrantless arrest sa kanila. At sa sunod na araw, this was Friday, naganap ang criminal inquest sa tanggapan ng NBI. At dun sa inquest na yun, rineklamo ng NBI ang mga iba-ibang mga crimen sa kanila, no? Kay Sheila Guo, ang mga reklamo ay violation ng Passport Act, criminal violation ng Immigration Act, at falsification. On the other hand, dito naman kay Cassandra Ong, ang reklamo ay obstruction of justice at criminal violation of the Immigration Act. So may mga hinaharap sila ngayon na kasong kriminal at bukod pa yun doon sa mga kasulukuyang iniimbestigahan na mas mga mabigat na krimen tulad ng qualified human trafficking at money laundering. Mas nakipag-ugnayan talaga ang Indonesia sa atin, no? Kasi immigration, nakipag-ugnayan ng immigration ng Indonesia sa atin dito sa dalawa. At kaya nagamit natin ng immigration laws ng Indonesia, kumbaga tinuring sila mga undesirable aliens ng Indonesia at kaya dineport dito sa Pilipinas. Doon sa Teves case, hindi parang ang intindi ko hindi ganun ka-komportable yung East Timor na gamitin ng immigration violation kay Congressman Teves para madali ang i-deport sa atin. Kaya mas dumaan tayo sa mahabang proseso. Bukod doon, si Congressman Teves ay nag-avail ng mga kanyang mga iba-ibang remedies sa mga korte ng East Timor. Kaya tingin ko, inisip ng pamahala ng East Timor na mainam na na maging mas conservative, maging mas masinop, mas maingat. At kaya mas mahaba-haba ang proseso ang dinaanan nila. Hintay lang natin, tumatakbo yung investigasyon ni Alice Guo. Tapos, alam naman natin, di ba, yung mga diskarte ng mga abogado niya doon
doon sa hinaharap ng preliminary investigation dito sa DOJ, di ba, delay sila ng filing ng counter affidavit ni Alice Guo, tapos yung pinakahuling ginawa, motion to admit na nag-attach ng counter affidavit na pinapalabas dito si Alice Guo. So kami naman, kailangan namin sundan yung proseso, kaya kahit pa paano dahil nga sinusundan namin yung proseso, nadidelay kami ng mga diskarte ng mga abogado ni Alice Guo. Mahirap na maniham. Naintindihan ko yung mga iniisip ng taong bayan, no? Pero mahirap din manihambing, no? Kasi, at hindi pulis sa Indonesia ang nakahanap dito sa dalawa, no? Immigration ng Indonesia ang nakahanap at tumulong naman sila dahil sa pakikipag-ugnayan ng immigration natin, no? Sa pamumunuan ni Commissioner Tansinko. Pero kung makaisip po ng dahilan kung bakit mas madali, no, sa Indonesia, at tingin ko dahil naging kampante din itong dalawa eh. Dahil baka iisip nila na hindi sila makikilala doon, no, ng mga tao sa Indonesia. Kung nakita niyo yung mga litrato, no, di ba, kung saan sila tumatambay sa mall, may litrato pa nasa labas sila ng sasakyan na tumatawa. So posible, no, naging kampante sila, kaya mas madali silang nahanap ng immigration ng Indonesia. Dapat bukas tayo sa mga lahat ng posibilidad, no, at di natin matatanggi isa yan sa mga posibilidad. Pero sa ngayon ang pinaka-informasyon na umabot sa amin ay nasa Indonesia pa si Alice Guo. Yun ang latest na galing sa Bureau of Immigration natin na nanggaling naman sa mga counterparts sila sa Indonesia. Tapos dahil nga sa pakikipag-ugnayan ng BI sa immigration ng Indonesia, dapat mahirap lumabas kung sila Alice Guo mula sa Indonesia, no, bantay sarado lahat ang mga ports dyan, alam yung pangalan niya. Tingin ko, no, hindi yung network niya na nandito, no, hindi kasing lawak, no, or kasing lalim ng network niya sa Indonesia. So kung totoo man na nag-backdoor exit siya dito sa Pilipinas, sana hindi ganun kadali niya magawa yan sa Indonesia. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.